Napakasama talaga. At nakikita natin na lumalampas pa sila doon sa paghingi ng parusa laban kay Ben-Gvir. Hiningi na yon ng Poland. Ngayon, hinihingi na rin ito ng Italia ng opisyal. Kaninang-kanilang, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Italia ay humiling sa UE, humiling sa mataas na kinatawan para sa ugnayang panlabas sa UE, sa EU, pasensya na, magkahawig kasi ang mga ito. Hiniling kay Kallas na isama sa susunod na pagpupulong ng mga ministrong panlabas ng EU ang pagpapataw ng parusa kay Ministro Ben-Gvir at ang pagkondenya sa kanyang ginawa. At nangyayari ito ngayon habang wala ang Hungary doon. Sa ngayon, hindi pa ipinapakita ng kasalukuyang gobyerno kung ano ang kaya nitong gawin sa Israel. Pero wala namang veto ang Israel sa EU. Sa totoo lang, may mga usapan pa rin kasama ang Czech Republic doon na maaring pumalit kumbaga sa Hungary bilang bansa na maglalagay ng veto. Sa alinmang kaso, ito ay malinaw na senyales ng matindi at galit na reaksyon mula sa EU at sa iba't ibang bansa sa kanluran. Hindi na nakakagulat na kinokondena ng Turkey pero lalo pa itong lumalala sa Israel. Nakikita nating sinusubukan nilang balansehin ang issue. Ayon sa kalihim ng Ugnayang Panlabas, hindi tugma sa Israel ang mga halagang iyon. Ipinapakita nila ang mga larawang nagbibigay ng tubig at tulong sa mga aktivista at sinasabi nilang ito ang aming pinahahalagahan. Narinig natin kahapon si Punaw Ministro Netanyahu na nagsabing may karapatan ng Israel na pigilan ang mga aktivistang iyon, tinatawag nilang Sumud Flotilla, na isang publicity stunt at kinokondena nila ito. Pero ang ginawa ni Itamar Ben-Gvir ay isang bagay na hindi naaayon sa Estado ng Israel. At sinusubukan nilang bawasan ang pinsalang na gawa ni Ministro Ben-Gvir at nangyayari rin ang lahat ng ito sa konteksto ng eleksyon. Kahapon, nasa Knesset kami at pinag-usapan namin ang paunang pagbasa para sa pagbuwag ng Knesset. Nagsimula na ang kampanya at gusto ni Ben-Gvir ipakita sa kanyang mga botante kung ano ang kaya niyang gawin na malamang ay gusto nila, kumbaga. Pero sa kabilang banda, sina punong Ministro Netanyahu at Ministro ng Ugnayang Panlabas Gideon Saar ay siguradong hindi gusto ito. At gusto rin nilang ipakita yon sa kanilang mga botante, masasabi ko, pero pati na rin sa internasyonal na komunidad. Malik, may hawakang mahalagang balita. Salamat sa iyo.